Ngayon matitikman mo ang panghuhusga ng isang itinagda. Taong 1900, sa isang liblib na kabihasnan sa bulubunduking bahagi ng Mindanao. Isang sagupaan ang naganap sa pagitan ng mababagsik na antingero at mga gabay na nagmula pa sa sinaunang panahon. Kailangan na malipol ang natitirang lahi ng gabay. Hindi pa nagmimintis ang tugda ni Abria. Magiging malaking banta ang gintong gabay sa hinaharap. Kaya ngayon pa lang ay kailangan na nating wakasan ang kanilang paghahari. Wala kang utang na loob, Nafel. Pagkatapos kasamahan ni gintong gabay sa dumaang digmaan, ganito ang igaganti mo. Naniniwala ka sa tugda ni Abria. Hindi mo alam kung anong uri ng nilalang si Abria. Sana man lang ay sinilip mo ang nakaraan ni Abria bago ka nagpasya na ubusin ang aking hanay. Buo na ang pasya ko, Rohe. Tutuparin ko ang napagkasunduan namin ni Abria. Si Abria ang nagsisilbing tagatugda sa kanyang panahon. Malakas ang kanyang impluwensya at halos nakadepende ang kinabukasan ng sangkatauhan sa kanyang gabay. Sumulpot si Abria sa itaas ng bundok. Hawak niya ang kanyang makapangyarihang tungkod. Huwag kang matakot, Nafel. Sa iisang hanay tayo. Hawak ko ang isang sandata na tiyak makakapatay sa gintong gabay. Nanghina si Rohe nang ilabas ni Abria ang kanyang hawak na gintong balahibo. Ang gintong bagwes ng huling mulawin. Paano mo nakuha, Abria, ang gintong bagwes? Inakala mo talaga na tuluyan kong binasag ang gintong bagwes? Alam ko, Rohe, na darating ang pagkakataong ito. Pinaghandaan na kita, Rohe, noon pa. Ano nga ba ang asahan ko mula sa iyo, Abria? Nagawa mo nga noon na ipagkanulo ang ninuno ni Nafel. Ikaw ang dahilan kung bakit nahati ang alyansya ng mga albularyo. Minamanipula mo ang kanilang isipan para magkanya-kanya ang kanilang hanay. Tumigil ka, Rohe. Walang katotohanan ang sinasabi mo. Huwag na huwag kang maniwala sa kanya, Nafel. Itinaas ni Nafel ang gintong bagwes na mula sa huling mulawin. Ginamit ni Abria ang kanyang tungkod para makontrol ang gintong bagwes. Nagpakawala ito ng nakakasilaw na liwanag na lubhang nakakapinsala sa gintong gabay. Nanghina ang mga gintong gabay, dahilan para magapi sila ng persa ng mga antingero. Naging abo ang mga gintong gabay, kasama si Rohe, na tumatay ang pinuno ng kanilang hanay. Ngayon ay magagawa ko ng kontrolin ang sanlibutan. Sa pagkawala ng mga gintong gabay, ay nangangahulugan na ako ang natitirang mata sa nakalipas at hinaharap. Tutuparin mo, Abria, ang ipinangako mo sa akin. Hindi mo ako pakikialaman sa pamumuno ko sa aking hanay. Sa kabilang dako naman, sa loob ng mga payak na pamayanan, nagtaka si Salome sa mabilis na pagbabago ng panahon. Mainit ang panahon pero bigla lang bumuhos ang malakas na ulanon. Dumagdag pa ang kulog at kidlat na sinabayan ng malalakas na hangin. Si Garrett naman ay nagmula sa kaparehong ninuno na pinanggalingan ni Nafel. Iyon ang dahilan kung bakit siya itinakwil ng kanyang kalahi noong nagdesisyon siyang asawahin si Salome. Si Salome ay nagmumula sa katutubong tribo na nabibilang sa pinakamababang antas. Ayaw ni Nafel na mabahiran ang kanyang hanay na mas mababa na uri, kaya ganun na lang ang pagtutol niya sa relasyon ni Garrett at Salome. Si Salome ang pinakamaganda sa kanyang tribo. Nabihag niya ang puso ni Garrett, kaya pinursige talaga ng makisig na binata ang pagtatangi niya kay Salome. Mukhang tama ang nasagap ko na impormasyon, Salome. May kaugnayan ba ito, Garrett, sa biglaang pagbabago ng panahon? Oo. Ngayon nakatakda ang paghaharap ng mga gintong gabay at ang angkan ko ng mga antingero. Akala ko ba, Garrett, na magkakaalyado ang mga gintong gabay at ang kalahi mo ng mga antingero?
Ganoon din ang paniniwala ko, Salome. Si Abria ang pasimuno kung bakit nagtaliwas ang mga antingero sa pakikipag-alyansya kay Rohe. Sa tingin mo ay natalo ang mga gintong gabay? Bigla na lang umulan ng malakas at lumakas ang hangin. Hawak ni Abria ang gintong bagwes ng huling mulawin. Iyon ang tanging sandata na maaaring makatalo sa mga gintong gabay. Labis akong nahabag sa nangyari sa mga gintong gabay, mahal ko. Naging mabait si Pinunong Rohe sa amin ng mga katutubo. Sa katunayan, ay mas naramdaman namin ang kanyang presensya kumpara kay Abria. Nagliparan ang malalaking sanga mula sa napakalaking puno ng balete na babae. Noon pa man ay walang tumatangka na lumapit sa lilim ng malaking puno. Nagsisilbi iyong kanlungan ng mga gintong gabay. Nagsimula nang masira ang punong balete, Gareth. Natalo si Pinunong Rohe at ang kanyang mga tagasunod sa labanan. Nagtago ang mag-asawa dahil ang kanilang tahanan ay tinatamaan ng naglalakihang mga kahoy. Halos 2 oras silang binayo ng malakas na bugso ng hangin. Pagkahupa ng masamang panahon, ay lumabas ang mag-asawa. Tumambad sa kanila ang natumbang mga puno. Walang natira sa mga sanga ng malaking balete. Nagsimulang alisin ni Gareth ang malalaking sanga na humarang sa kanilang bakuran. Sa dami ng mga sanga na tinangay ng malakas na hangin, ay nagkapatong-patong na ito sa kanilang bakuran. Tutulong na ako, Gareth, para mapabilis ang pagtanggal mo sa mga sanga na humarang sa ating bakuran. Ang bahay ng mag-asawa ay gawa lamang sa magagaan na materyales na sinaunang panahon. Nakapwesto ang kanilang bahay sa gilid ng ilog. Pinili ng mag-asawa na doon manirahan para malapit sa pinagkukunan ng tubig. Napakaliblib ang lokasyon ng kanilang baryo at madalang ang tagalabas na mapadpad roon. Nananatili ang makalumang pamumuhay at hindi nahaluan ng banyagang kultura. Ganoon ang Mindanao at hindi ito nasakop ng Kastila. Masidhi ang kanilang paniniwala sa mga nilalang ng kalikasan. Halimbawa na lamang ang mga gintong gabay na matagal din nilang sinamba, katulad sa isang tunay na bathala. Nagulat ang mag-asawang Salome at Gareth nang bigla silang makarinig ng matinis na iyak ng isang sanggol. Naririnig mo ba yun, Salome? May naririnig ako mahina ng iyak na sanggol. Imposible, Gareth. Ilang kilometro pa ang pagitan bago marating ang pinakamalapit natin na kapitbahay. May naririnig talaga akong iyak ng sanggol, Salome. Sandali. Tumahimik ang mag-asawa. Kinikilabutan sila dahil naniniwala sila sa tiyanak. Isang nilalang na nagbabalat kayo sa anyo ng bagong silang na sanggol para kaawaan ng mga taong makakakita sa kanya. Paraan din iyon ng halimaw para makaakit siya ng kanyang biktima. Kinakabahan man ay nilapitan ni Gareth na galugadin ang kanilang bakuran para mahanap ang pinanggalingan ng iyak. Doon natagpuan ni Gareth ang matinis na iyak ng sanggol sa malaking sanga ng balete. Alam ko na, Salome, kung bakit ipit ang iyak ng sanggol na ating naririnig. Malamang ay dinaganan siya ng malalaking sanga ng balete. E di, mas kailangan nating magmadali. Baka lalo pa siyang mapahamak kapag natagalan pa ang kanyang paglapit. Kunin mo sa itaas ang tinatago kong kampilan. Gagamitin ko iyon para tabasin ang malalaking sanga ng baleteng ito. Akala ko ba ay sagrado ang pinagkakaingatan mo na kampilan? Di ba ang sabi mo sa akin na tanging sa pagkikipagdigma lang iyon maaaring gamitin? Ay naku, Salome. Hindi ito ang tamang panahon para pagtalunan natin ang tungkol sa bagay na iyon. Buhay ang hinahabol natin dito. Naiintindihan mo ba ako? Alam na alam ni Salome kung kailan nagiging seryoso ang kanyang mister. Napatakbo siyang umakyat sa hagdanan para kunin ang matalas na kampilan ni Gareth. Pagkaabot ni Salome sa patalim, ay agad inandayan ni Gareth ang malalaking sanga. Namumutok ang muscle ni Gareth habang buong pwersa niyang pinuputol ang mga sanga. Isang mangdirigma si Gareth kaya sanay na sanay siyang gumamit ng kampilan at kalasag. Pagkaputol ng sanga, kaagad iyong kinabig ni Gareth
para makita niya kung may sanggol nga sa ilalim. Nanlaki ang mga mata niya noong bumungad sa kanya ang itsura ng sanggol. Habang si Salome ay biglang nakaramdam ng takot pagkakita niya sa sanggol. Hindi ko akalain na mayroong sanggol sa pugad ng mga gintong gabay. Ano ang gagawin natin, Garrett? Sigurado na pati tayo ay mapapahamak kapag nalaman ni Nafil ang tungkol sa sanggol. Binuhat ni Garrett ang sanggol para dalhin sa loob ng bahay. Pagkarating sa bahay, isarado mo ang pinto, Salome. Kailangan na ilihim natin ang tungkol sa sanggol. Pero Garrett, baka tayo ang mapapahamak. Papatayin lang siya ni Nafil kapag nalaman niya ang tungkol dito. Hindi ako papayag na gawin niya iyon sa sanggol. Itatago mo ang sanggol, Garrett. Nababaliw ka na ba? Sa gagawin mong yan ay parang nagpakamatay na rin tayo. May dahilan kung bakit nakaligtas ang sanggol. Ibig sabihin ay nabigo si Nafil na malipol ang natitirang lipi ng gintong gabay. May sampataha ako na isang itinakda ang sanggol na ito. Tayo ang naatasan para magpalaki sa kanya. Bahala ka, Garrett. Basta ako hindi ako sang-ayon sa gagawin mo. Inusisa ni Garrett ang buong katawan ng sanggol. May nakasalamuhan na rin siyang gintong gabay at ang natatandaan niya ay mayroon silang mga tatak sa likuran. Tama ngang sampatahan ko, Salome. Isang itinakdang sanggol na natagpuan natin. Si Rohi lamang ang natatandaan ko na may kaparehong tatak kagaya sa tatak ng sanggol na ito. Ibig sabihin, anak ni Rohi ang sanggol na natagpuan natin, Salome. Naniniwala ako na may tugda ang sanggol, kaya kailangan na ingatan natin siya. Ngayon lang, pagbigyan mo na ako. Ikaw ang bahala, Garrett. Buong-buo ang tiwala ko sa iyo. Sige na, handa akong alagaan ang sanggol kung iyon ang kagustuhan mo. Total, ay wala pa naman tayong anak, kaya tamang-tamang pagdating niya. Pinag-isipan ni Garrett ng maigi kung ano ang kanyang gagawin para maitago ang totoong katauhan ng sanggol. Ang unang nilalang na pumasok sa kanyang isipan ay si Abukay, ang matandang ermitanya na may binabantayan na mahiwagang kawa. Mayroon siyang mga kawal na paniki na handang makipaglaban kapag naramdaman nila na may banta sa buhay ng ermitanya. Si Abukay ay isang sinaunang aswang pero hindi siya katulad ng kanyang kalahi na suga pa sa dugo at laman. Isa siyang pundasyon ng kalikasan na nagpapanatili ng balanse sa bawat nilalang. Dahil noon pa man, ang mundo ay kailangan ng balanse. Kinabukasan ay maagang umalis si Garrett, dalang sanggol na kanilang natagpuan. Dito ka na lang muna, Salome. Dadalhin ko ang sanggol kay Abukay. Kailangan na malaman ko ang dahilan kung bakit siya napunta sa atin. Mag-ingat ka, mahal. Naglipa na sa buong kagubatan ng tauhan ni Nafil. Ganoon din si Abria. Maraming espiya na naroon sa gitna ng kagubatan. Palihim na pinasok ni Garrett ang masukal na kagubatan. Hindi madali ang daan na kailangan niyang suungin bago niya marating ang kinaroroonan ni Abukay. Tila sinasadya iyon ng sinaunang ermitanya na aswang para madalang lang ang makakapunta sa kanyang yungib. Hindi iyon naging hadlang kay Garrett dahil isa siyang mandirigma noon, kaya gamay na gamay niya ang kagubatan. Pagkarating ni Garrett sa paanan ng yungib, ay agad siyang may namataan na isang paniki na parang umaapoy ang mga mata. Alam niya iyon ay mensahero ni Abukay. Walang makakapasok sa yungib ng ermitanya kapag may nararamdaman itong banta sa kanyang buhay. Walang pagtutol na nagmumula sa mensahero ni Abukay, kaya nagdesisyon si Garrett na tumuloy sa paglalakad. Nakakasulasok ang amoy na sumalubong kay Garrett. Namamayani ang mapanghing amoy sa loob ng yungib. Nagmula iyon sa pinaghalong ihi at dumi ng paniki na malayang nakalambitin sa loob ng kuweba. Pagkapasok ni Garrett sa kaloob-looban ng kuweba ay nagsimulang magliwanag. May mga nagkalat na ninga sa loob na nagsisilbing tanglaw sa kadaliman ng kuweba.
Isang matanda na ubod ng kapangitan ang bumungad kay Garrett sa loob at hindi siya inalok ng kape. Di joke lang. Ang kanyang kulubot na balat ay nagkapatong-patong na. Naging kulay abo na ang kanyang magkabilang mata. Nagmumula ka sa hanay na mga antingero. Umaalingasaw sa pang-amoy ko. Ang pinanggagalingan mo na lahi. Napatigil sa pagsasalita ang ermitanya nang bumaling ang kanyang pansin sa sanggol na hawak ni Garrett. Hindi ako makapaniwala. May naiwang salinlahi pa ang mga gintong gabay. Malakas ang taglay na karga ng sanggol, kaya sigurado na nagmula siya sa hanay ng mga pinuno. Iyon ang dahilan, Abukay, kung bakit ako nandito. Gusto kong malaman kung tama ang hinala ko. Duda ako na anak ni Rohi ang sanggol na natagpuan ko. Naniniwala din ako na may tugda ang sanggol, kaya siya nakaligtas at napunta sa amin. Sisilipin ko sa aking mahiwagang kawa kung tama ang hinala mo, Garrett. Halika, lumapit ka. Ikaw mismo ang sumilip sa katotohanan tungkol sa kanyang katauhan. Lumapit si Garrett, hawak pa rin niya ang sanggol. Nagsimulang gumalaw ang tubig sa malaking kawa. Aking malaking kawa, ipakita mo sa akin ang nakaraan at ang hinaharap ng sanggol na ito. Tama ang hinala ni Garrett na anak ni Rohi ang sanggol na kanilang natagpuan. May nakita pa si Garrett na hindi lang ang lipin ni Rohi ang nabubuhay na gintong gabay. May ipinakita kay Garrett ang kawa ni Abukay na pangyayari kung saan naglalaban ang isang lalaki laban sa hukbo ni Nafil at Abria. Tama ang hinala mo, Garrett. May tugda ang sanggol. Ang lalaking nakita mo ay ang sanggol sa kanyang paglaki. Siyang nakatakda na tumapos sa paghahari ni Abria at Nafil. Pero ito lang ang tatandaan mo. Magtatapos man ang kanilang kasamaan dito sa ating mundo, ay may mga tao silang pamamanahan ng kanilang ugali. Hindi mawawala kailanman ang kasakiman, ang mapagtaas sa sarili, ang hayok sa laman at hayok sa kapangyarihan, at ang madupang sa kayamanan. Lahat yan ay magiging ugali ng mga tao. Tandaan mo yan. Tama ba ang nakita ko? Maliban sa hukbo ni Rohi, ay mayroon pang natitirang mga gintong gabay. Mahiwagang pagkakalalang sa kalawakan. Sa dako paroon ay maraming nilalang na hindi pa natutuklasan at patuloy na nagpaparami. Huwag kang magtaka, Garrett, kung isang araw ay bigla na lamang may sulsulpot at magpapakilala na inahan ng sanggol na inalagaan mo. Natatakot ako, Abukay, para sa kaligtasan naming mag-asawa. Paano kapag natuklasan ni Nafil ang tungkol sa anak ni Rohi? Pwede mong itanong at hilingin sa aking mahiwagang kawa kung paano mo maililihim ang totoong katauhan ni Rahil. Rahil? Sinong Rahil? Rahil. Iyon ang pangalan na dapat sana'y itatakda ni Rohi sa kanyang anak. Mamamayagpag si Rahil sa hinaharap. Siyang puputol sa kasamaan ni Abria. Matutupad ang pangalan na dapat sana itatakda ni Rohi sa kanyang anak. Simula ngayon ay tatawagin siya sa pangalang Rahil. Hiniling ni Garrett sa mahiwagang kawa ni Abukay na ipakita sa kanyang paraan para maikubli ang katauhan ni Rahil. Itim na lotos? Saan ko naman matatagpuan ang itim na lotos? Hindi lang basta itim na lotos ang kailangan mong hanapin, Garrett, kundi kailangan mong abangan ang pagsibol ng kanyang bulaklak. Isang beses lang kung mamumulaklak ang itim na lotos.
Ang bulaklak ng itim na lutos ay may katas na totoong dugo. Kailangan mo iyong makuha para ipainom kay Rahel. May kakayahan ng katas ng itim na lutos. Nalagyan ng pananggalang ang dugong dumadaloy sa dugo ni Rahel. Maaari ko bang malaman kung saan ko matatagpuan ang itim na lutos, Abukay? Sundan mo lang kung saan unang nagpapakita ang liwanag sa unang liwayway. Doon mo matatagpuan ang itim na lutos. Ngayon na nalaman ko na ang lahat tungkol sa sanggol. Maaari ko pa rin bang hilingin sa mahiwagang kawa na binabantayan mo, Abukay, na burahin lahat ng pagkakilanlan ng sanggol, maliban sa akin na kanyang tagapangalaga. Ngayon din, mahiwagang kawa, burahin mo lahat ng kaisipan at bakas na may kaugnayan kay Rahel, maliban na lamang kay Gareth, na magsisilbi na kanyang tagapangalaga. Pagkatapos ng kanyang pakay, agad nilisa ni Gareth ang yungib ni Abukay at nagpasalamat siya rito. Sa kanyang paglabas, ay nagkataon na malapit nang sumabog ang bukang liwayway. Nagmadali siyang sundan kung saan ito unang sasabog ang liwanag. Sa isang matarik na bangin dinala si Gareth. Nagmadali siyang ibaba si Rahel para maabutan ang unang pagsabog ng liwanag. Namangha si Gareth sa kanyang nakita. Sumibol ang itim na luto sa lugar kung saan tumama ang unang liwanag. Pagkakita niya sa itim na lutos, ay nagmadali siyang lumapit. Nabahala si Gareth dahil ang lutos na sumulpot ay walang bulaklak, katulad sa binanggit ni Abukay. Walang konkretong habilin sa Abukay kung paano mapalabas ang naturang bulaklak. Sa halip ay palaisipan ang sinabi ni Abukay. Ang sagisag ng buhay lamang ang may kakayahang magpasibol sa bulaklak ng itim na lutos. Iyon ang palaisipan na isinambit ng sinaunang aswang bago sila umalis sa kanyang yungib. Pinag-isipan ni Gareth ang palaisipan at ang unang bagay na pumasok sa kanyang isip ay ang dugo. Lahat ng nilalang sa mundo ay nabubuhay dahil sa daloy ng dugo. Doon dumadaan ang kailangan ng isang nilalang para mabuhay. Inilabas ni Gareth ang kanyang kampilan at buong tapang na sinugatan ang kanyang pamulsuhan. Sumirit ang pulang likido at agad niya iyong ipinatak sa bagong sibol na lutos. Pagkayari, labis ang paggagalak ni Gareth nang magsimulang sumibol ang bulaklak ng lutos. Agad niya iyong pinitas para ipatak ang katas sa bibig ni Rahel. Namanga si Gareth sa kanyang nakita na pagbabago sa wangis ni Rahel. Nagsimulang maglaho ang kanyang kulay na ginto. Naglaho ang kanyang marka sa likod, na katulad ng kanyang ama na si Rohe. Lalong namangha si Gareth noong magbago ng tuluyan ang mukha ng sanggol. Naging kawangis niya si Rahel, bagay na lalo niyang ikinasaya. Ngayon, wala nang makakapagsabi na hindi kita totoong anak. Ako na ang magiging ama mo, Rahel. Simula ngayon, naiintindihan ko na kung bakit hindi kami nagkakaroon ng sariling anak ni Salome. May nakalaan pala na biyaya para sa amin. At ikaw iyon, Rahel. Muling binalingan ni Gareth ang itim na lutos. Agaran itong naglaho noong tuluyang kumalat ang liwanag sa buong paligid. Agad namang binitbit ni Gareth ang sanggol para dalhin pa uwi sa kanyang bahay. Samantalang si Abria naman ay dinalaw ng isang nakakatakot na pangitain. Isang gintong sanggol ang nagpakita sa kanya. Lumindol ng malakas at bumuhos ang malakas na ulan. Nagkulay pula ang kalangitan at tumama ang kidlat sa kanya. Pagkatingala ni Abria ay lumitaw ang isang gintong gabay na may kaparehong marka na tinataglay ni Rohe. Muling ginamit ni Abria ang gintong bagwis nang huling mulawin. Ngunit nagawang basagin ito ng gintong gabay. Nagising si Abria na nagsisigaw.
kaagad niyang ipinatawag si Nafil para sa isang mahalaga at agarang kautusan. Suyurin ang buong kagubatan para hanapin ang gintong sanggol. Isang itinakdang sanggol na gintong gabay ang nagpakita sa aking panaginip. Nakakatakot ang kanyang lakas, Nafil. Sigurado na magiging katapusan na natin kapag hindi nahanap ang sanggol na iyon. Ipapasuyod ko ang buong kagubatan, pati ang mga kalapit na tribo. Hindi. Gusto ko patayin lahat ng sanggol na bagong panganak. Tinupad ni Nafil ang kahilingan ni Abria. Agad niyang pinakilos ang kanyang mga mandirigma. Sa kagubatan ay nakasalubong ni Garrett ang mga mandirigmang inutusan ni Nafil. Sa palitan nilang kinukuha ang anak ni Garrett. Sanay na sanay si Garrett sa pagkikipagdigma, kaya nagawa niyang mapatumba ang mga tauhan ni Nafil kahit hawak niya si Rahel. Isa si Garrett sa magigiting na mandirigma ni Nafil nung hindi pa siya itinakwil ng kanyang angkan. Mabilis na nakarating kay Nafil ang impormasyon, kaya kaagad siyang umayo para puntahan ang kanyang pamangkin. Kailangan mong isuko sa akin ang sanggol, Garrett. Iyon ang kautosan ni Abria. Ganito na ba ang katayuan mo ngayon, aking magiting na tiyuhin? Sunod-sunuran sa kagustuhan ni Abria. Pati ang sarili mong kadugo ay iyong papatayin. Apo mo pa ang sanggol na hawak ko. Hindi pa ba sapat na itinakwil mo ako bilang kadugo? Kapatid ni Nafil ang ina ni Garrett, kaya malapit ito sa kanya noong hindi pa niya nakilala si Salome. Natauhan si Nafil, kaya nagpasya na lang siya na tignan ng sanggol kung totoo ngang anak na ito ni Garrett. Pagkakita ni Nafil sa sanggol, ay bumalik sa kanyang alaala ang panahon na bagong panganak pa lang si Garrett. Ganoon na ganoon ang wangis ni Garrett noong sanggol pa lamang ito. Tama ka, Garrett. Anak mo nga ang sanggol na ito. Sige na, umuwi ka na at iwasan mo muna ang ilabas ang anak mo. May kautosan sa Abria na patayin ang lahat na bagong silang na sanggol. Agad tumalikod si Nafil at iniwanan ang kanyang pamangkin. Paniwalang paniwala ang pinuno na totoong apo nga niya ang sanggol na hawak ni Garrett. Sa daan na inusisa si Nafil ng kanyang pinagkakatiwalaan na tauhan kung bakit niya hinayaang mabuhay ang anak ni Garrett. Ako ang tumayong ama ni Garrett, magmula nung mapatay ang kanyang ama sa pangangayaw. Itinakwil ko man si Garrett na maging bahagi ng aking hanay na mga antingero. Hindi iyon nangangahulog ang pinuputol ko ang aming pagiging magkadugo. Mananatili si Garrett na aking pamangkin. Ano pa man ang mangyayari, huwag niyong pakialaman ang aking pamilya o ang kanyang pamilya. Mananagutan sa akin ang sino mang mangahas na guluhin ang kanyang pamilya. Nangako naman ang kanang kamay ni Nafil na pangalagaan ang buong pamilya ni Garrett. Nagpatuloy ang patayan sa lugar na iyon ng bagong silang na sanggol. Tanging si Rahel ang nakaligtas sa pamamaslang dahil iyon ang kautosan ni Nafil. Sinadya naman ni Abria ang yungib ni Abukay para bigyang linaw ang kanyang pangitain. Mukhang naligaw ka yata, mata. Ang akala ko ba ay may kakayahan ka na makita ang nakalipas at hinaharap? Hindi ako pumarito para humingi ng tulong mo, Abukay. Narito ako para utusan kang alamin kung may katuturan ang aking pangitain. Hindi mo na kailangan na utusan pa ako, Abria. Lahat ng nilalang na makakapasok sa aking yungib ay maaaring mabigyan linaw ang kanyang katanungan. Walang sino man ang nakakasaklaw sa akin. Nais ko lang malaman kung saan ko matatagpuan ang itinakda na gintong gabay. Nagpakita siya sa aking panaginip, kaya nakakasigurado akong may katotohanan ng aking pangitain. Nagsimulang kumulo ang mahiwagang gawa ni Abukay. Ipinakita sa kanya ang wangis ng sanggol, subalit nabigo si Abria na malaman ang kinaroroonan ng sanggol. Tama ang nakita mo, Abria, sa iyong panaginip. Isinilang ang itinakda na puputol sa iyong paghahari. Magagabi kayo ni Nafil sa itinakdang panahon.
Ipinapaubaya ko na sa iyo ang paghanap sa itinakdang gintong gabay. Hindi matukoy ng aking mahiwagang kawa ang kanyang kinaroroonan. Inutil. Sinayang mo lang abukay ang panahon ko. Hindi mo rin maituturo sa akin kung saan ko matatagpuan ang itinakda. Ang akala ko ba, Bria, ay isa kang mata? Bakit ako ang sinisisi mo na hindi matukoy ang kinaroroonan ng itinakda na gabay na ginto? Ikaw na rin ang nagsabi na mas makapangyarihan ka kaysa sa akin. Lapastangan. Ang nararapat sa mahiwagang kawa na binabantayan mo ay basagin. Ginamit ni Abria ang kanyang tungkod para magpakawala ng apoy. Subalit nagawa iyong sanggain ni Abukay. Nagtipon-tipon ang mga mandarigmang paniki ni Abukay para pangalagaan ang sinaunang aswang. Wala namang magawa si Abria dahil kabisado ni Abukay ang kanyang teritoryo. Ilisanin mo na ang yungib ko, Abria. Kung gusto mo pang makalabas ng buhay, hindi gagana ang kapangyarihan mo sa aking yungib. Punong-puno ng inkantasyon at pananggalang ang kuweba ko para sa magtatangka sa akin. Huwag mo kong susubukan, Abria. Ako ay ayaw ko ng gulo. Kaya ako naninirahan ditong mag-isa kasama ang mga alagad kong kawal. Ay ayaw ko ng gulo. Umalis ka na. Napagtanto ni Abria na alanganin ang kanyang kalagayan kapag ipinagpatuloy pa niya ang pakikipaglaban kay Abukay. Sasanggain lamang ng pananggalang ang kanyang kapangyarihan. Isang sinuunang aswang ang kanyang kaharap na taglay ang madamong nakalaman sa inkantasyon at mahika. Siya ang pinakamentor sa lahat ng aswang. Nagdesisyon si Abria na lisanin ang yungib ni Abukay at pagtuunan na lamang ng pansin ang paghahanap sa sanggol. Pagkarating ni Abria sa kanyang bulwagan, ay agad siyang nagpatawag ng pagpupulong. Nasiyahan ang pinunong babaylan sa inuulat sa kanya ni Nafel. Malamang ay iyon ang dahilan kung bakit walang maiturong ang mahiwagang kawan ni Abukay sa kinaroroonan ng itinakda. Naniniwala ako na patay na ang sanggol na may kaparehong sagisag ni Rohe. Ibig ba dito sabihin na may isang itinakda si Rohe? Malayo ang kakayahan ni Rohe sa itinakda na nakita ko sa aking pangitain. Si Rohe ang pinakamalakas sa kanyang hanay, kaya siya ang pinili na maging pinuno. Ang pagkakamali ni Rohe, dahil hindi niya ginamit ang kanyang isip, naging kampante siya na ipagkatiwala ang gintong bagwes ng huling mulawin. Sa kabila ng nangyari ay nananatili pa rin ang simpatsya ng mga tao kay Rohe. Naging marangal na pinuno si Rohe, kaya hindi ko masisisi ang aking nasasakupan kung magpahanggang ngayon ay tinitingala nila ito. Wala silang magagawa kundi ang sumunod. Naging banta si Rohe sa ating mga babaylan at albularyo. Kinukuha niyang simpatsya ng mga tao para siyang kilalanin na pinuno. Paano na lang, Abria, kung mali tayo? Paano na lang kung mali tayo ng nilalang na pinatay? Tumigil ka na, Nafel. Tama lang na binuran natin sa ating landas ang hanay ng gintong gabay. Hindi naging maganda ang pamamalakad ni Abria. Nawalan si Nafel ng kapangyarihan sa kanyang nasasakupan. Pati ang kanyang mandirigma ay tumalikod sa kanya. Napilitan si Nafel na maging sunod-sunuran kay Abria para manatili sa kanyang posisyon. Si Abria na ang may kontrol sa pamumuno. Kinakatakutan si Abria ng mga kapitang namumuno sa mga kawal. Sa lakas ng impluwensya ni Abria, ay magagawa niyang utusan ang mga kapitan na mag-aklas laban kay Nafel. Hindi iyon lingid sa kaalaman ni Gareth. Sa isang banda ay punong-puno siya ng pagkabahala. Baka dumating ang panahon na walang silbi na kay Abria si Nafel at magdesisyon na lang itong idispatcha. Iyon ang dahilan kung bakit puspusan ang ginagawa niyang paghahanda kay Rahel.
Mabilis ang paglipas ng panahon. Ang dating sanggol na karga-karga ni Garrett ay naging ganap na binata. Lumaki si Rahel na mabait at malapit sa kanyang kinagisna na mga magulang. Walang sino man ang nanghihinala na hindi niya totoong ama si Garrett, dahil para silang pinagbiyak na bunga sa kapareho ng kanilang wangis. Tay, may pinaghahandaan ba tayong digmaan? Matagal na tayong nag-iensayo sa pakikipagdigma. Hanggang ngayon ay hindi ko maintindihan kung bakit puspusan ang pagtuturo mo sa akin para maging magaling na mandirigma. Lumapit si Garrett sa anak at bahagyang kinulo ang kanyang buhok. Inakbayan niya ang anak para isamang umupo. Sadyang mahiwaga at nababalot ng misteryo ang mundo, anak. Malulupit ang mga nakakataas sa atin, lalo na kapag batid nila na ikaw ay mahina. Hindi habang buhay na narito ako para protektahan ka. Kailangan na matutunan mo kung paano ipagtanggol ang iyong sarili. Bakit ay? Aalis ka ba? Hindi. Hindi ako aalis. Ang tinutukoy ko, anak, ay ang kamatayan ng tao. Malay natin, bukas ay wala na kami ng nanay Salome mo. Gusto ko bago ako mawala, ay naihanda na kitang harapin ang mundo ng nag-iisa. Naiintindihan ko, tay. Pero sana matagal pa iyon mangyari. Dalawa na nga lang kayo ni Nanay Salome ang pamilya ko. Mawawala pa kayo? Mangyayari talaga yon, anak. Ngunit matagal pa. Huwag mo muna akong isipin ang tungkol sa bagay na iyon. Halika sa bahay. May ibibigay ako sa iyo na regalo. Walang pagsiglan ang kaligayahan ni Rahel nang makita niya ang regalo na tinutukoy ng kanyang ama. At noong maibigay, ang ganda, tay. Sigurado ka ba, tay, na ibibigay mo sa akin ang kampuilang ito? Oo, anak. Buong buhay ko itong iniingatan para ipamana sa magiging anak ko. Gusto ko na lagi mo akong maalala. Pangalan ko ang nakalimbag na sagisag ng kampilan. Ito ang nagpapaalala sa akin na minsan ay naging magiting ako na mandirigma. Ipinapangako ko, tay, na balang araw ang iyong kampilan ay magiging pinakamalakas na sandata. Makikilala ang pangalan mo, tay. Buong buo ang tiwala ko, anak, na matutupad mo ang iyong isinambit. May malaking responsibilidad ka na kailangang gampanan sa hinaharap. Anong responsibilidad, tay? Malalaman mo din ang lahat, Rahel, sa takdang panahon. Nakahiligan na ni Rahel ang suyurin ang kasulok-sulukan ng kagubatan. Nakatawag ng kanyang pansin ang isang parte ng kagubatan. Nagtatayoga ng kakahuyan at nangingibabaw ang kulay berde na paligid. Hindi nagdadalawang isip si Rahel at agad sinuyod ang daan papunta doon. Unti-unting lumalamig ang simoy ng hangin. Nararamdaman ni Rahel ang umahalong tubig sa simoy ng hangin. Gamay na gamay ni Rahel ang pulso ng kagubatan dahil iyon ang una niyang natutunan sa kanyang amang si Garrett. Siguradong may mataas na talon sa aking pupuntahan. Hindi nakapagtataka kung bakit malusog ang mga tanim sa bahaging ito. Nagpatuloy lang si Rahel sa paglalakad at hindi na niya napapansin na masyado na siyang napapalayo. Habang binabagtas niya ang pinakapusod ng kagubatan, ay bigla niyang naramdaman na parang may sumusunod sa kanya. Hinawakan ni Rahel ng mahigpit ang kampilan na ibinigay ng kanyang ama. Pinapakiramdaman niya ang hangin at dinadama niya ang lupa kung may paparating. Agad niya iyong isinangga nang biglang may umatake sa kanyang kinaroroonan. Bumungad kay Rahel ang isang lalaki na sa kanyang tansya ay mas matanda sa kanyang ama. Nagtaka si Rahel dahil natulala ang naturang lalaki noong mabungaran ang kanyang wangis. Hindi ito nakapagsalita habang sinusuyod siya mula ulo hanggang paa. Garrett, ikaw ba yan? Hindi man lamang nagbago ang iyong mukha. Ganoon pa rin ang iyong itsura. Hindi po ako si Garrett.
Anak ako ni Garrett po. Ikaw, sino ka po, Manong? Bakit kilala mo ang aking ama? Manghang-mangha si Nafel dahil kamukhang kamukha ni Garrett ang kanyang anak. Muling naalala ni Nafel ang nakaraan. Nung huling pagkikita nila ni Garrett sa gitna ng kagubatan, ang sanggol na muntik na niyang ipapatay. Ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan at may hawak na kampilan. Ibaba mo ang iyong kampilan. Wala akong balak na masama sa iyo, iho. Nakita lang kita na sinusuyod ang daan papunta sa aming lupain, kaya kita hinarangan. Sagutin mo ang tanong ko, sino ka? Bakit mo kilala ang aking ama? Ako si Nafel, ang pinuno ng mga antingero, ang lahing pinanggagalingan ng iyong ama. Ibig sabihin ba nito ay magkamag-anak tayo? Hindi na mahalaga kung magkamag-anak tayo o hindi. Ang nais ko lang, lisanin mo na ngayon ang lupain ng mga antingero. Ipinagbabawal na umapak sa aming lupain si Garrett kasama ng kanyang buong pamilya. Ikaw na rin ang may sabi na galing sa ama sa inyong lahi. Ngayon sasabihin mo sa akin na ipinagbabawal kaming umapak sa inyong lupain. Ang labo mong kausap, Manong. Manang-mana ka talaga sa ama mo, lapastangan. Pumintig ang tenga ni Rahel noong marinig niyang sinabihan ni Nafel na lapastangan ang kanyang ama. Itinaas ni Rahel ang kanyang kampilan at akmang susugurin si Nafel. Nagsulputan naman ang mga tauhan ni Nafel para harangin si Rahel sa kanyang balak na pag-atake. Ang init ng dugo mo, anak ka nga ni Garrett. Hamakin mo na ako, tanda. Huwag lang ang magulang ko. Umalis ka na. Lisanin mo na ang aking lupain. Aalis ako. Tandaan mo ang araw na ito. Hindi pa tayo tapos. Tumakbang si Rahel pabalik para lisanin ang lupain ni Nafel. Isang tingin na puno ng pagbabanta at nanghahamon ang iniwan niya kay Nafel. Tama nga ba ako? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Kinikilabutan ako sa bawat pagpukol ni Rahel ng kanyang tingin. Hanggang ngayon ay napapaisip ako. Ano kaya ang nangyari kung hindi ako nagpadala kay Abria? Aminin ko man o hindi sa aking sarili, pinagsisihan ko na pumayag akong makipag-alyansya kay Abria. Naputol lang ang malalim na pag-iisip ni Nafel noong kausapin siya ng kanyang kanang kamay na tauhan. Nasa ganong sitwasyon si Nafel nang biglang sumulpot si Abria. Hawak ng matandang babaylan ang kanyang tungkod. Ang kanyang mata ay pangungusap. Nagpupuyo siya sa galit habang nakatingin kay Nafel. Mukhang humihina ka na yata, Nafel. Bakit mo hinahayaang makaalis ang lapastangang lalaki na iyon? Ang dapat sa kanya ay pinapatay. Bakit ka nagpakita ng awas sa kanya? Anong dahilan mo, Nafel? Nagtitimpi lang si Nafel sa pinunong babaylan. Hawak niya ang buong hanay ng mandirigmang antingero. May sapat siyang impluensya na pamunuan ang pag-aaklas laban sa kanya. Kailangan na maging matalino siya sa bawat galaw. Sa kaunting pagkakamali lang niya, ay maaari siyang maalis sa kanyang katayuan. Inipon ni Nafel ang kanyang natitirang pagtitimpi para maging mahinahon sa pagtugon sa babaylan. Apo ko siya, Abria. Iyon ang dahilan kung bakit pinapalampas ko ang kanyang ginawa. Kahit na. Hindi dapat ganun ang pagkikitungo niya sa iyo, Nafel. Bibigyan kita ng pagkakataong madisiplina ang kalahi mo. Hindi ako makakapayag na may katulad niya sa labas ng aking pamumuno. Gusto ko ang lahat sa aking nasasakupan ay umuyo ko sa aking otoridad. Pagkatapos na maihayag ni Abria ang kanyang pagbabanta, ay agad na niyang iniwanan si Nafel. Si Nafel naman ay agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na humanda. Aalis sila para puntahan si Garrett para kausapin ito. Kailangan na pumayag itong magkusa na madisiplina ang kanyang anak. Samantala, humihigop na ng kape si Garrett ng pinakulo ang kape
sa balkonahin ng kanyang munting bahay. Napatayo siya ng maya-maya ay mayroong mahagip ng kanyang paningin na may mga paparating. Mahigit 2 dekada na ang lumipas nung huling pagkikita namin ni Nafel. Nakapagtataka kung bakit bigla siyang pumarito sa aking tahanan. At parang tumanda na siya ng tuluyan ngayon ha. Agad inutosan ni Garrett si Salome na dumaan sa likod ng bahay para hanapin ang kanyang anak. Salome, hanapin mo ang ating anak. Sabihan mo siya na agad na pumarito dahil may kailangan ako sa kanya. Mabilis na pumanaog si Salome para hanapin ang kanyang anak. Wala nang ibang pupuntahan si Rahel kundi sa gitna ng kagubatan. Doon siya dumiretso para hanapin ang kanyang anak. Pagkarating ni Nafel at ng kanyang mga tauhan, ay agad niyang ipinarating ang kaniyang pakay. Akala ko ba, Garrett, ay nagkakaintindihan na tayo? Hindi mo ba makakayang disiplinahin ang anak mo? Alam mo na bawal pumasok ang iyong buong pamilya sa lupain na sakop ng mga antingero. Bakit mo hinayaan ang iyong anak na mga has na pumasok ron? Ibinilin ko na sa kanya iyon, tiyo. Siguro hindi sinasadya ni Rahel na pumasok sa lupaing nasasakupan mo. Hayaan mo na akong pagsabihan ng anak ko. Alam mo bang nasaksihan ni Abrea kung gaano katapang ng anak mo? May kautusan ng pinunong babaylan na magpamalas kayo ng akto bilang patunay na kinikilala nyo ang kanyang otoridad. Biglang uminit ang dugo ni Garrett. Hindi niya nagustuhan ang kanyang narinig. Simulat sa Paul ay ayaw na ayaw niyang magpasakop sa anumang kapangyarihan. Mahalaga sa kanya ang kalayaan, kaya pinili niyang magpakalayo-layo. Kilala mo ako, tiyo. Alam mo na ayaw ko na ng pinapangunahan. Hinding-hindi ko kilalanin si Abrea. Siguro kung kagaya noon pa rin ang sitwasyon, ay papayag akong magpasakop sa iyong otoridad. Pero simulang umanib ka kay Abrea at ipinagkanulo mo ang hanay ng gintong gabay. Nawala na ako ng respeto sa pamumuno mo. Hindi ako tutulad sa ginawa mo. Tandaan mo yan. Tumatak sa puso at isipan ni Nafel ang bawat salita na isinambit ni Garrett. Natamaan ang pinuno ng mga antingero, kaya napilitan siyang ipaubaya kay Garrett ang desisyon. Yun lang ang pakay ko, Garrett. Kaya ako pumarito. Ikaw na ang bahala sa magiging desisyon mo. Itinakoy lang kita sa hanay ng mga antingero. Pero kinikilala ko pa rin ang pagiging kadugo natin. Pinapahalagahan ko ang ating pinagsamahan noon. Agad tumalikod si Nafel para umalis. May matinding epekto sa kanya ang sinabi ni Garrett. Ang totoo ay aminado siyang tama ang pinagsasabi ng kanyang pamangkin. Labis-labis ang kanyang pagsisisi na nagpadala siya kay Abrea. Minsan na din niyang naisip na maging tagapagmana si Garrett. Sa murang edad ay nagpamala si Garrett ng natatanging galing sa pakikipagdigma. Naging malinaw noon kay Nafel ang lahat. Hindi nagkakamali ang kanyang puso sa pagkakilala kay Garrett. Angkop na angkop ang taglay na katangian ni Garrett para maging kahalili niya sa pamumuno. Ngayon ay nanghihinayang si Nafel sa pagkakataon. Paano niya maipamana sa kanyang pamangkin ang katayuan na wala ng kalayaan? Samantala naman ay sinuyod ni Salome ang kagubatan para hanapin ang kanyang anak. Doon niya natagpuan si Rahel sa malaking puno ng balete na dating pugad ng kanyang kalahi na mga gintong gabay. Nandito ka lang pala, anak. Kanina pa kita hinahanap sa kagubatan. Ewan ko ba, Nay? May kakaiba akong nararamdaman sa lugar na ito. Sa tuwing napapadaan ako dito, parang may pwersa na humahatak sa akin para bumalik dito. Pakiramdam mo lang yun, anak. Halika na. Kanina ka pa hinahanap ng ama mo. Pagkarinig na Rahel na hinahanap siya ng kanyang ama, ay mabilis siyang tumayo. Sigurado na mahalaga ang kailangan ng kanyang ama. Hindi ugali ng kanyang ama na ipahanap siya. Gusto din ni Salome na malayo ang binata sa balete na yon. Baka may makakita pa sa kanya at magtaka ang mga ito.
at pagdudahan ang binata. Pagkarating ni Rahel sa kanilang tahanan, ay agad siyang pumaroon sa balkonahe. Saan ka pumunta kaninang umaga, anak? Napagtanto ni Rahel na malamang ay may kinalaman ng pagtatagpo nila ni Nafel. Hindi na siya nagsinungaling pa at agad ipinagtapat sa kanyang ama ang buong nangyari. Hindi ako galit, anak, sa ginawa mo. Tama lang ang ginawa mong paninindigan. Ang ayaw ko lang sa ginawa mo ay ang pangangahas mo na pumasok sa lupain ng mga antingero. Sa susunod ay huwag kang magpadala sa magagandang tanawin na iyong nakikita. Madali tayong malinlang ng ating mga mata, kaya kailangan maging alisto ka, anak. Naiintindihan mo ba ako? Oo, tay. Hayaan mo, tay. Hindi na mauulit ang ginawa ko. Pumunta dito si Nafel para ipaabot ang isang babala. Hindi nagustuhan ni Abria ang ginawa mo, kaya nagbababala siya na balikan tayo. May kondisyon ang babaylan para hindi tayo managot. Ano ang kondisyon niya, tay? Kailangan na magpamalas tayo ng aktong pagpapakita kay Abria na handa tayong magpasakop sa kanyang otoridad. Sumang-ayon ka, tay, sa nais mangyari ni Nafel. Salungat iyon sa paniniwala ko, anak. Hindi ako papayag na may kumuha sa kalayaan natin. Napakapalad ko, tay, na ikaw ang naging ama ko. Ikinararangal kita, tay. Hindi pa handa sana si Garrett na ilahad kay Rahel ang kanyang totoong pagkatao. Subalit ang pagkakataon na mismo ang gumawa ng paraan para mapilitan si Garrett na ipaalam sa kanya ang totoo. Lingid sa kaalaman ni Nafel na inulat ng kanyang tauhan ang nangyari sa pagpunta nila sa bahay ni Garrett. Nagdesisyon si Abria na siya na ang kumilos para maturuan ng leksyon ang mag-ama. Agad pumaroon si Abria sa tahanan nila Garrett kasama ang kanyang magagaling na mandirigma. Alam nila ang kapasidad ni Garrett, kaya naman hindi sila basta-basta nagpapakampante. Binalak pa silang harangan ni Nafel, subalit hindi pinansin ni Abria ang kanyang presensya. Samantalang sa yungib ni Abukay ay nagulat ang kanyang mensahirong paniki tungkol sa nagaganap sa labas. Agad niyang sinilip sa kanyang mahiwagang kawa ang kinahinatnan na gagawin ni Abria. Natakot si Abukay sa maaring mangyari. Maaaring magigising ang nakatagong katauhan ni Rahel at magbunsod ito ng pagkawasak. Ang itinakdang gintong gabay ay may kakayang humigop ng buhay sa lahat ng nilalang sa paligid. Ipinahanda ni Abukay ang kanyang mandirigmang paniki. Sa loob ng ilang libong taon ay muli siyang lalabas para pigilan si Abria sa kanyang gagawin. Noong mga oras na yon ay naghahanda naman si Salome ng hapunan para sa kanyang mag-ama. Si Garrett ay nandoon sa balkonahe kagaya sa kanyang nakasanayan gawin. Si Rahel naman ay naroon sa kanilang bakuran at nakikipaglaro sa alagang aso. Napatayo si Garrett nang maramdaman niya ang paggalaw ng lupa. Sigurado siyang may paparating papunta sa kanyang tirahan. Isa siyang mandirigma kaya alam na alam niya kung paano pulsuhan ang lupa. Mga yabag ng kabayo at marcha ng mga mandirigma ang kanyang mga naririnig. Tumakbo si Garrett para kunin ang kanyang bagong panday na kampilan. Inihagis niya ang kampilang ibinigay nito sa kanyang anak na si Rahel. Anak, maghanda ka. May paparating na kalaban. Sinalo ni Rahel ang kanyang kampilan at kaagad inalis sa kanyang lagayan. Hinubad ng binata ang kanyang damit at itinali iyon sa kanyang mata. Tumambad ang kanyang matipunong katawan sa kanilang bakuran. Diyan ka lang, tay. Protektahan mo si nanay. Mag-ingat ka, anak. Tandaan mo lang ang itinuro ko sa'yo. Si Salome ay nagmamadaling lumabas. Kinakabahan ang ginang habang nakatingin sa kanyang anak. Ano ang ginagawa ng anak natin, Garrett? Bakit niya nilagyan ng piring ang kanyang mga mata? Ang totoong mandirigma ay may kakayahang lumaban kahit nakapikit. Saksihan mo na lang, Salome, kung paano sila ubusin ng ating anak.
Si Napil ay sumunod pala kay Abria para saksihan ang nakatakdang mangyari. Naroon lang siya sa itaas ng bundok para subaybayan ang mangyari. Patnubayan kayo Garrett ng bathala para malampasan ang pagsubok na ito. Ngayon ko lang muli masaksihan ang malaalamat na mandirigmang nakapiring. Masyadong manalait ni Abria ang kakayahan ni Garrett at ng kanyang anak. Hindi niya alam na ang tinutukoy ng alamat ay walang iba kundi si Rahel. Nagulat si Abria nang mabungaran niya si Rahel na nakapiring. Alam na alam niya ang kwento tungkol sa alamat. Hindi niya lubos maisip na ngayon na niya iyon makakaharap. Ang pamangkin ni Napil ang tinutukoy ng alamat? Hindi na ako nagtataka kung gaano na lang ang respeto niya sa kanyang pamangkin. Hindi ako magpapatinag. Walang magagawa ang anak ni Garrett sa dami ng mandirigmang katuwang ko. Sabay-sabay na sumugod ang buong hanay ni Abria. Subalit ang liksi at bilis na ipinamalas ni Rahel ay nakakamangha. Hindi siya mahawakan ng mga mandirigmang sumugod sa kanya. Para bang taglay niya ang bilis ni Batosay. Sa bawat wasiwas niya ng matalas na kampilan, ay para bang kumikislap sa hangin ang sagisag na nakalimbag sa sandata. Tanging ang pangalan ni Garrett ang makikita habang maliksi na nakikipaglaban si Rahel. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Hindi pangkaraniwan ang galaw ni Rahel. Doble-doble ang kanyang ipinamalas. Nagaling kumpara sa kanyang ama. Mukhang nagkamali ako sa pagtakwil sa mag-ama. Patawarin mo ako, bathala. Punong-puno ng pagsisisi at panghihinayang sinapil sa kanyang nakikita. Sa kanyang nasaksihan ay naging buo ang kanyang pasya. Nakahanda na siyang isalin ang kanyang katayuan. May nakikita na siyang pag-asa para mabago ang kinabukasan ng kanyang salinlahi na mga antingero. Hindi ko inasahan na ganito kahusay at bihasa sa pakikipagdigmang tinutukoy ng alamat. Mauubos ang aking mandirigma kapag nagtuloy-tuloy ang ganitong kaganapan. Nagsimulang gumamit si Abria ng inkantasyon para malagyan ng pananggalang ang kanyang natitirang mga mandirigma. Inilabas niya ang kanyang hawak na gintong bagwes ng huling mulawin. Iyon na ang kinakatakutan ni Abukay, kaya lumitaw ang kanyang hanay mula sa impapawid. Ano ang ginagawa ni Abukay? Nakikisali ang sinaunang aswang sa aming tunggalian. Isang napakalakas na pananggalang ang ginawa ni Abukay. Aminado si Abria na mas magaling ang sinaunang aswang pagdating sa ganitong larangan, lalo na gabi nagaganap ang labanan. Kilala ang hanay ng mga aswang sa paggamit ng tagabulag. Ilang libong taon na si Abukay, kaya sigurado na kailangan ni Abria ng masinsinang pagsasanay bago niya mabasag ang pananggalang na iyon. Kaya naman dahil dito ay napilitan si Abria na umatras dahil aminado siyang alanganin ang kanyang lagay. Si Napil naman ay natuwa sa kanyang nakikita dahil mukhang umaayon sa kanyang plano ang lahat. May sapat na dadahilan kung bakit lumabas ang sinaunang aswang. Tadhana lamang ang nakakaalam kung ano iyon. Mamatay man ako sa labanan, pero magiging masaya ako. Naliwanagan ang aking isipan kahit tutuusin ay huli na. Ipinaabot ni Abukay kay Garrett na kailangan nilang sumama sa kanya. Pumayag si Garrett kaya pinagtulungan silang buhatin ng tatlo ng malalaking paniki pabalik sa yungib ni Abukay. Doon ay masinsinang kinausap ni Abukay si Garrett. Panahon na, Garrett, para ipaalam mo kay Rahel ang kanyang totoong pagkatao. Hindi ko lang ibinunyag noon, pero may katotohanan ang pangitain ni Abria. Subalit sa aking pananaw, ay mas nakakatakot si Abria kumpara sa itinakda. Naniniwala ako na may sapat kang kakayahan, Garrett, para baguhin ang kapalaran ng itinakda. Sa totoo lang, Abukay, ay puno pa ako ng alinlangan at pagkabahala.
Natatakot ako na baka hindi maintindihan ni Rahel kapag nalaman niya ang buong katotohanan. Ganoon ba ang pagkakilala mo sa kanya? Ikaw ang nakasama ni Rahel simula pagkabata. Matalino si Rahel. Naniniwala ako sa kanyang pasya at may paninindigan siya. Sakaling magalit siya sa akin o magtanim ng sama ng loob, ay lubos kong tatanggapin. Dinala ni Abukay sina Rahel at Gareth sa harap ng kanyang mahiwagang kawa. Sumapit na ang itinakdang araw para malaman niya ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Rahel, anak ko. Nais ko lang sabihin na kahit anuman ang malalaman mo ngayon, itatak mo lang sa isipan at puso mo na kahit minsan ay hindi kita itunuring na iba sa akin. Anak ka namin ng nanay Salome mo. Ano man ang mangyari. Hindi ko maintindihan, Tay. Ano ba ang nangyayari? Halika, Rahel. Lubos mong maintindihan ang lahat kapag ikaw mismo ang makasaksi sa mga nangyayari sa nakalipas. Dumungaw si Rahel sa mahiwagang kawa ni Abukay, pero walang ipinapakita sa kanya. Doon naalala ni Abukay ang huling kahilingan ni Gareth. May pananggal lang ang nakaraan ni Rahel. Ikaw ang nagbitaw ng kahilingan, Gareth. Kaya ikaw lang din ang may kakayahang humiling na tanggalin iyon. Lumapit si Gareth sa mahiwagang kawa ni Abukay at kanyang hiniling na tanggalin ang pananggalang sa nakaraan ni Rahel. Nagsimulang luminaw ang tubig sa mahiwagang kawa ni Abukay. Nagsimulang ipinakita ang nakaraan ni Rahel. Halo-halong emosyon ang mababaka sa mukha ni Rahel. Ang ipinapasalamat lang ni Gareth dahil hindi pagkamuhi ang kanyang nakikita. Pagkatapos na mabunyag ang lihim na pagkatao ni Rahel, humakbang ang binata papunta sa kanyang kinagisnan na ama. Maraming salamat, Tay. Abot langit ang pasasalamat ko sa inyong dalawa ni Nanay. Hindi man ako nanggaling sa inyong dugo't laman, pero sa aking puso ay totoo ko kayong magulang. Maraming salamat, anak. Hindi mo kami kinamuhian ng nanay mo. Itinago ko ang katotohanan para sa iyong kaligtasan. Alam ko, Tay. Kahit minsan ay hindi ko naramdaman na may kulang sa aking pagkatao. Hindi ko magagawa na kamuhian kayo ni Nanay. Pagkatapos na maayos ang ugnayan ng mag-ama, ipinaabot ni Abukay na kailangang maipalabas ang katotohanang katauhan ni Rahel. Maaari mo bang sabihin sa amin, Abukay, kung paano ibalik si Rahel sa kanyang orihinal na katauhan? Alam na alam ko, Gareth, pero mas mainam na makita nyo sa aking mahiwagang kawa para may gabay kayo at lubos niyong maintindihan. Hiniling ni Abukay na ipakita sa kanya ang paraan kung paano maibalik si Rahel sa kanyang orihinal na katauhan. Kailangan kong hanapin muli ang itim na lotos. Tama ka, Gareth. Kailangan na gawin ni Rahel ang kaparehong proseso para matanggal sa kanyang ugat ang dugo na isinalin mo sa kanyang ugat. Iyon ang dahilan kung bakit naging kamukhang-kamukha mo siya. Lalabas ang kanyang natatanging lakas kapag nahiwalay na ang iyong dugo sa kanyang katawan. Bukas na bukas din ay pupuntahan namin ang bundok kung saan unang tumatama ang sikat ng araw. Tandaan mo, Rahel, na kailangan ng kampilan na ginamit ni Gareth ang pwede mo lang gamitin. Tatandaan ko po, Abukay. Kinabukasan ay umalis ang mag-ama para puntahan ang nasabing bundok. Subalit sa kanilang paglabas sa pananggalang na inilagay ni Abukay, ay nakaabang ang mga mandirigmang ipinadala ni Abarya. Lumusot sa kanyang pananggalang si Abukay para tulungan ng mag-ama. Umalis na kayo. Ako na ang bahalang makidigma sa kampo ni Abarya. Dalian nyo lang.
Baka maubos ang mandirigmang paniki ko bago pa kayo makabalik. Babalik kami kaagad, Abukay. Maraming salamat sa tulong mo. Nakasakay si Abukay sa kanyang walis at pinapangunahan ang kanyang mandirigmang paniki. Nagkaroon ng panahon ng mag-ama para gawin ang kanilang bagay. Pagkalitaw ng unang liwanag sa bukang liwayway, ay agad nagpakita ang itim na lotos. Sinugata ni Rahel ang kanyang palapulsuhan at agad na sumirit ang pulang likido sa kanyang katawan. Nang huminto ang pagsirit ng dugo, ay nagsimulang humilom ang kanyang sugat. Nagmadali si Garrett na pitasin ang bulaklak ng lotos. Saglit lang itong nagpapakita at agad nawawala kung tuluyan ang sumabog ang liwanag. Nagsimulang umiba ang wangis ni Rahel. Lumabas ang kanyang totoong wangis na katulad ni Rohe na kanyang ama. Muling lumitaw ang gintong sagisag sa kanyang likuran. Mangang-manga si Garrett noong tuluyang bumukas ang gintong pakpak ni Rahel. Sumunod si Garrett sa habili ni Abukay. Inialay niya kay Rahel ang bulaklak ng itim na lotos. Doon nakasilid ang buong alaala ni Rahel sa buong panahon na kasama sila. Pagkaamoy ni Rahel sa dugo na pumapatak mula sa bulaklak ng lotos, agad niya iyong hinigop para mabuhay ang kanyang lakas. Isang itinakda si Rahel at may katangian siyang humigop ng enerhiya mula sa kanyang paligid. Labis-labis ang kaba na nararamdaman ni Garrett. Nababahala siya na baka hindi gumana ang sinabi ni Abukay. Sigurado na pati sila ay mapapahamak. Rahel, aking anak, kilala mo pa ba ako? Tumingala si Rahel at pilit na kinikilala ang lalaki sa kanyang harapan. Aking ama, halika na. Tapusin na natin ang paghahari ng kasamaan. Nagsimulang umula ng malakas, pero nakatirik ang araw. Iyon mismo ang pangyayari noong umiral pa ang presensya ng mga gintong gabay. Samantalang sa bulwagan kung saan naroon si Abria, muli siyang nagkaroon ng pangitain. Pero sa pagkakataong iyon, ay may nakita kung sino ang totoong itinakda na gintong gabay. Inutil ka na, Phil. Naisahan ka ng iyong pamangkin. Siya ang kumukop sa itinakdang gabay. Wala ka talagang silbi. Sa galit ni Abria, ay nagawa niyang pugutan ng ulo si Nafil. Subalit bago pa magawa iyon ni Abria, ay nagawa na ni Nafil na sambitin ang inkantasyon para si Garrett ang kilalanin ng kanyang kampilan. Ang kampilan ni Nafil ay nagtataglay ng sagisag na kung sino ang makahawak, siya ang magiging susunod na pinuno ng kanyang hanay na antingero. Sa oras na mismo malagutan ng hininga si Nafil, ay maglaho ang kanyang kampilan. Hindi maaari. Paano ko pa ngayon mahawakan ang mga antingero? Iba na ang kanilang kilalanin na pinuno. Magiging alanganin na ang aking lagay. Kaya kailangan na gumawa ako ng paraan. Nagulat si Garrett nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang kampilan ng kanyang tiyuhin na si Nafil. Napagtanto ni Garrett na patay na ang kanyang tiyuhin at siya ang itinalaga na bagong pinuno ng mga antingero. Ang sagisag ng taas-taas ang antingero, ama. Lumitaw ang kampilan ni Nafil sa iyong harapan. Ang ibig sabihin, ikaw ang bagong pinuno ng mga antingero, ama. Lalo mo akong pinahanga, anak. Nakakagulat. Pati ang kaalaman tungkol sa aking hanay ng mga antingero ay alam mo. Taglay ko ang alaala ni Pinunong Rohe. Anak, ama mo si Rohe. Kaya nararapat lang na kilalanin mo siyang ama. Huwag na muna nating pag-usapan ang tungkol sa bagay na yun, ama. Kunin mo na ang kampilan na nararapat lang mapasayo. Kailangan na ni Abukay na mawala na sa mundong ito. Inilipad ni Rahel ang kanyang ama pabalik sa yungib ni Abukay. Eksaktong pagdating ng mag-ama ay nagsisimulang bumagsak ang pananggalang ni Abukay.
Tumakas na kayo, Abukay. Isalba mo na ang natitira sa hanay mo. Kami na ang bahala dito ni Rahil. Binuksan ni Rahil ang kanyang gintong pakpak at agad niyang hinigop ang mga enerhiya ng mandirigma ni Abria. Sinubukan ni Garrett na pigilan ang kanyang anak, pero huli na ang lahat. Matagumpay niyang nakuha ang angking kakayahan ng mga mandirigmang antingero. Nagpapasalamat na lang si Garrett dahil nagawang pigilan ni Rahil ang kanyang sarili. Hindi niya tuluyang winakasan ang kanilang buhay. Inilabas ni Garrett ang kanyang kampilan at iwinaway-gahiway sa itaas. Doon nagsimulang magyukuan ang kanyang kalahi na antingero. Kinikilala nila si Garrett bilang bago nilang pinuno. Muling bumalik ang mag-ama sa yungib ni Abukay para sunduin si Salome. Taos puso ang pasasalamat namin, Abukay, sa ginawa mong tulong. Makakaasa ka sa aming tulong kapag ikaw man ang nangangailangan. Sapat na sa akin ang malaman na may pag-asa ng maibalik ang balanse sa pagitan ng mga tao at nilalang ng kalikasan. Sa ngayon ay pansamantala ko munang isasara ang aking yungib para magbigay daan sa muling pagpaparami ng aking mandirigma na paniki. Bilang gantimpala sa ginawa mong kabayanihan, Abukay, ako mismo ang maglalagay ng pananggalang sa iyong yungib. Mananatiling sarado ito sa loob ng 1,000 taon. Ikaw lamang ang maaaring makalusot sa ilalagay ko na pananggalang. Kung gayon, itinakda na gintong gabay. Isara mo na ang aking yungib. Humayo na kayo at gawin ang nararapat. Pagkasara ng yungib ni Abukay ay nagpasya ang mag-ama ng pansamantalang umuwi para pag-iisipan ang kanilang susunod na hakbang. Dumiretso si Rahil sa puno ng matandang balete at doon ay muli niyang binasbasan ang puno para mabuo muli ang tahanan ni Rohi. Lubos ko nang naintindihan, Ama, kung bakit ganoon na lang katindi ang koneksyon ko sa puno ng balete na ito. Dito pala ako nabuo at higit sa lahat ay nandito ang portal papasok sa isang kabihasnan kung saan ang mga gintong gabay ay namumuhay na ng tahimik. Bumukas muli ang pakpak ni Rahil para mabuksan ang portal. Ang pakpak ng isang pinuno na gintong gabay ang nagsisilbing susi para mabuksan ang harang. Pagkabukas ng portal ay agad dumadagungdong ang hiyawan. Nagbigay pugay ang mga gintong gabay sa itinakdang si Rahil. Muling binalingan ni Rahil ang kanyang ama. Handa na ang aking mandirigma para tulungan ka, aking ama, na mabawi ang iyong lupain kay Abria. Tuluyang binuksan ni Rahil ang lagusan at nagsimulang maglabasan ang mga nilalang na kapareho ang wangi sa ordinaryong tao. Naging kakaiba lang ang kanilang imahe dahil sa kanilang kulay na ginto at pagkakaroon nila ng pakpak. Kinalabutan si Abria sa kanyang nakikita doon sa kanyang bulwagan. Napuno ang himpapawid ng mga gintong gabay. Hindi nagpatinag si Abria dahil hawak niya ang gintong bagwis ng huling mulawin. Sumuko ka na, Abria. Tanggapin mo na lang ang iyong pagkatalo. Hindi ako hangal, Garrett. Hawak ko ang gintong bagwis ng huling mulawin. Hanggat hawak ko ang sandatang iyon, walang magagawa ang hanay ng gintong gabay para mapataob ang pwersa ko. Isang itinakda ang makakaharap mo, Abria. Sa tingin mo ba, may magagawa ang pinagmamalaki mo na sandata? Huwag mong malaitin ang tungkod ko, Garrett. Ako pa rin ang pinunong babaylan. Magagawa kong isumamo sa mga bathala na tulungan ako sa laban na ito. Nahihibang ka na, Abria. Hindi ka pakikinggan ng mga bathala sa kalangitan. Ang iyong hangarin ay taliwas sa kagustuhan ng mga bathala. Binalaan na kita. Ngayon, matitikman mo ang panghuhusga ng isang itinakda. Itinaas ni Garrett ang kanyang kampilan na nagtataglay ng isang sagisag ng isang pinuno. Nagkaroon ng mga antingero ng lakas na loob para tumiwalag sa hanay ni Abria.
Ang mga babaylan lamang na tagasunod ni Abria simulat sa pool ang naiwan. Nanatili ang kanilang katapatan sa kanilang pinuna. Sa huling pagkakataon, ay binibigyan ko ng kalayaan ang mga babaylan na iligtas ang kanilang sarili maliban kay Abria. Mungkahi ni Rahel. May iilang mga babaylan ang tumiwalag sa hanay ni Abria pagkasabi noon ni Rahel. Pagkatapos na maibaba ni Rahel ang huling pagkakataon, ay sinimulan niya ang pag-usig kay Abria at kanyang matapat na tagasunod. Ginamit ni Abria ang gintong bagwes mula sa huling mulawin o taong ibon. Ang buong akala ni Abria na magagawa niya iyon katulad sa ginawa niya kay Rohe. Lingid sa kaalaman ni Abria na may natatanging kakayahan ng isang itinakda na gintong gabay kumpara sa kanyang ama. Hinigop ni Rahel ang enerhiya na nagmumula sa bagwes, pati ang enerhiya na nagmumula sa makapangyarihang tungkod ni Abria ay nagagawang higupin ni Rahel. Hindi kinaya ng mga babaylan na tagasunod ni Abria ang paghihigop ni Rahel sa kanilang karga. Bilang parusa sa kanilang pagkikipag-alyansya kay Abria, ay sinaid ng itinakda ang kanilang dugo. Tuluyan silang nalagutan ng hininga bilang hatol ni Rahel sa kanilang ginawa. Hindi nagtagal ay tuluyang nasira ang gintong bagwes kasabay sa pagkaabo ng tungkod ni Abria. Dito na hinatulan ni Rahel si Abria ng kamatayan. Nilusaw ng itinakdang gintong gabay si Abria hanggang maging alikabok. Karamihan sa mga babaylan ay nasawi sa labanan. Iyon ang dahilan kung bakit sa kasalukuyang panahon ay mas marami ang albularyo kumpara sa mga babaylan. Nagawang iligtas ni Gareth ang kanyang hanay sa panghusga ng itinakda. Ayon sa kwentong nagpasalin-salin na matapos magawa ni Rahel ang kanyang tungkulin, bilang itinakda ay bigla na lang siyang naglaho. At hanggang sa kasalukuyan ay matatagpuan pa rin umano ang puno ng balete sa sitio Remutado. Tanging mga bihasa at batikang babaylan na lamang ang nakakaalam sa kinaroroonan ng balete. Napapasok umano sa kaharian ng mga taong ginto na may pakpak, o ang tawag sa kanila noon ay gintong gabay sa sinaunang panahon. Ang alamat tungkol sa mag-amang Gareth at Rahel ay iilan na lamang ang nakakaalam na babaylan at albularyo. Nagkaroon ng iba't ibang version pero ang salaysay na ito ay tugma at hango sa orihinal na salaysay. Alam nyo naman na may iilan tayong kaibigan na engkanto. Eto, maniwala man kayo sa hindi, kahit magtanong kayo sa buong Kamindanawan lalo na sa mga liblib, ang dating mga tao o ang mga ninuno natin ay may kanya-kanyang agimat. Dahil mismong mga engkanto o nakatira sa kalikasan ang nagbibigay sa kanila. Pero hindi na masyadong uso yan ngayon. Dahil ang tao ay nagiging gahaman. Kaya iilan na lang sa atin ang binibigyan ng pagkakataon na makasalamuha sila. Pero kung gusto niyo talaga na makakita ng engkanto, darating tayo dyan balang araw. Kaya huwag bibitiw kasi marami pang kwento ang kakaiba at ngayon mo lang maririnig. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.